O ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Yan ang inatangan ng Diyos, yung may susi ni David. Si Kristo yun na tinatawag na banal at totoo. Inatangan ng Diyos ng pamamahala sa kanyang balikat, tinatawag na makapangyarihan Diyos, tinatawag na kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito nagkakamali yung mga born again Kung raw si Kristo tinatawag walang hanggang Ama, Ama, siya na nga yung Ama sa langit na gumawa lahat ng bagay. Mali. Yung anak pwedeng maging ama. Tatay ko'y ama ko yun nung magkaanak ako'y ama rin ako pero anak pa rin ako. Hindi ibig sabihin na kung naging ama ako, hindi na, wala na yung ama ko. Hindi ganon. Ang Kristo may ama. Yung ama niya ay ama. Si Kristo, naging ama rin. Bakit? Naging anak niya yung mga apostol Basahin natin ang sabi sa 21:5 ng Juan. At sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. Tawag ni Kristo sa mga apostol, mga anak Kaya si Kristo, nagtumata yung ama ng mga alagad na sa kanya'y naniwala. Pero it doesn't mean na siya mismo yung ama sa langit. Bakit? Kagaya ng tanong mo kapatid, nung magkatawan tao ba siya, may naiwan ba sa langit? Tingnan nga natin kung may naiwan. 3:16 ng Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Meron palang nasa langit, nung bautismohan yung anak si Kristo, nasa ilog ng Jordan, kasama si Juan Bautista. Nung mabautismohan si Jesus, nabuksan yung mga langit. Nakita niya yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa mula sa langit, dumadating sa kanya parang kalapate. At narito ang isang tinig na mula sa langit, sabi ni Mateo, nagsabi yung tinig, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Okay, tamo, may naiwan sa langit. Yun nga yung ama, yung anak nandito sa lupa noon. Hindi siya yung ama, nasa ilog siya ng Jordan Anong katunayan? Sa isang pagkakataon, nanalangin ng Panginoon Kristo. Sumagot yung ama galing sa langit Akala nga ng mga tao kumulog Basahin natin ang isang talata ng Juan 12:28. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Ayon, baliwanag Minsan na nagsabi ang Panginoon Kristo, Ama, luwalhatiin mo yung pangalan. At dumating yung isang tinig mula sa langit, nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Yung mga nakarinig, hindi nila naintindihan, kumulog ka. Sabi. O kaya naman sabi ng iba, may isa ikang anghel na nakikipag-usap sa kanya. Hindi nila alam, yun yung ama na galing sa langit, ang tinig. Kaya iba yung nasa langit, iba yung nandito sa lupa. Sa tanong mo, meron bang naiwan sa langit? Meron, definitely. Yung ama kasi hindi umalis sa langit yun Hindi umalis yun sa langit. Wala siyang pagbabago, wala siyang transmutation, wala siyang anyo ng pag-iiba't iba. Isinugo niya yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan. Ba't sila iisa? Kasi galing si Kristo sa kanyang sinapupunan Kaisa niya yun Kaya nung sabihin niya, ako lamang ang Diyos, walang iba, kasama na si Kristo ron. Bakit? Galing sa kanya yun Hindi mo naman pwedeng ihiwala yung anak sa ama Yung anak ay bahagi ng ama. Gaya rin naman ni Eva ang bahagi ni Adan. Kaya nga natutunan ni Adan
Nung ibigay sa kanya si Eva, sabi ni Adan, ito'y buto ng aking buto. Ito'y laman ng aking laman. Sabi niya, ibig sabihin, ako rin ito. Mamahalin ko ito dahil ito'y ako rin. Mahalin niya si Eva, minamahal niya ang sarili niyang katawan. Yun ang kahulugan nun eh. Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 5, versikulo 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayun. Pag iniibig mo yung asawa mo, biniibig mo yung sarili mong katawan. Bakit? Si Eva kasi galing dun sa katawan mismo ni Adan eh. Yun ang dapat nating maintindihan hiwaga nung salita ng Diyos doon sa party na yon. Kaya kapatid na Joselito, naniniwala ako na ang Diyos ay iisa. At pag sinabi mo yung iisang Diyos, yun yung Ama. Pero dapat tayong maniwala na si Kristo na bilang anak galing dun sa sinapupunan ng Ama at yung anak niya ang isinugo niya sa lupa. Iba yung nagsugo, iba yung isinugo. Mayroon ng sariling kalagayan ng anak bukod sa Ama. Mayroon na siyang sariling kalagayan. Pero sa pagka-Diyos, iisa sila kasi galing din yung anak sa Ama. Iisa sila sa pagka-Diyos. Sabi nga ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sinabing, ako rin ang Ama. Gaya ng paniwala ng ibang born again. Ang paniwala nila, ako rin ang Ama. Hindi. Ang sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Paano silang iisa? Iisa sila sa pagka-Diyos. Iisa sila. Si Kristo galing sa Ama. Para rin yung salita doon sa 17:11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Ayun, ang pagiging isa ng ama't ng anak, united one. They are united one. Ang pagiging ama ni Kristo at saka ng ama, they are united in everything. Gaya rin naman ng mga Kristiyano nung una, sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa iyong pangalan upang sila'y, marami no? Sila'y maging isa, gaya naman natin. Ang pagiging isa ng ama't ni Kristo, they are united, they are in complete agreement. Ganon din ang mga Kristiyano. Pag sila'y naingatan sa pangalan ng Ama, para lang silang iisang lahat. Bagaman marami sila, upang sila'y maging isa, gaya naman natin na iisa rin ang Ama at ang Anak. Iisa in the sense that they are completely united in cause and in everything. Because the Son came from the bosom of the Father. But the Son is now have a different being from the Father. The Son is the Son and the Father is the Father. That is the reality that we have to understand. Sana naunawaan mo, kapatid na Joselito, at maraming salamat sa iyo. Salamat po. At ipat naman tayo ng Apalit, Pampanga. Si kapatid na Rudy Alamares. Ano? Apalit, yeah, please. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong bigay sa atin. Ang magtatanong po dito sa Apalit ay si kapatid na Romlin Portolesa, 16 anyos, isa pong born again. Kapatid na Romlin? Lahat po kasi tayo may mission at vision. Nais ko lang pong malaman kung ano po yung vision ng ADD at ano po yung mission nila. Kung bakit nyo po ginagawa yung bagay na pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong sa mga estudyante na hindi kayang makapag-aral sa ibang eskwelahan. Yun lang po. Alam mo, kapatid na Romalyn, ano? Ang aming mission at ang aming vision ay ang mission at vision ni Kristo Jesus. Nung pumunta si Kristo sa lupa, ang mission niya gumawa ng lahat ng kabutihan sa kapwa. 10:38 ng gawa. Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti. Yan mahirap gawin eh. Yung ginawa ni Kristo, lilibot ka para gumawa ng mabuti. No? Yun ay mahirap gawin.
ng ibang taong walang tunay na Diyos sa buhay. Kasi para lumibot ka at gumawa ka ng mabuti, tingnan mo yung mga nangangailangan at sa abot ng iyong makakaya, marating mo yung mga taong nangangailangan, mahirap gawin yon. Yung mga iba, ginagawa yan para ma-publish, for publicity lang para malagay sa dyaryo, para malagay sa balita. Sa amin, hindi namin ginagawa yan. Ba't natin ginagawa yan? Sabi mo, bakit namin ginagawa yan? Kaya namin ginagawa yan kasi utos ni Kristo yan. Gagawa tayo ng mabuti. Sa itjis ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Samantalang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Si Kristo kasi yun ang misyon niya sa lupa, gumawa ng mabuti Dahil meron dito sa lupa, ang misyon naman gumawa ng masama, kagaya ni Satanas. Walang ginawa kundi puro masama. Yung mga ministro ng demonyo, ganun din. Mga tao ng demonyo, puro masama ang ginagawa. Nagda-drug addict, nang hold up, nang nanakaw, pumapatay, nang kakarnap. Yun mga alagad ng demonyo, yung mga yun Pero yun namang mga sa Diyos, ang misyon at ang vision makagawa ng mabuti gaya ni Kristo. Our vision is how we can bring people closer to God. Paano namin mahihikayat ang tao na malapit ang tao sa Diyos, magtiwala sa Diyos, sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, at matuto rin na gumawa ng kabutihang natutunan namin. That is our vision. Dahil yun ang vision at yun ang mission ng ating Panginoong Kristo. Ba't namin ginagawa yan? Not for anything else. Ginagawa namin yan dahil sa pagsunod kay Kristo. Sabi niya, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa kasambahay ng pananampalataya. I hope that answered your question, kapatid na Romalyn. Maraming salamat sa pagdalo mo. Salamat po, kapatid na Romalyn. The words of God heal. Important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. I'm Richard Brown in this who is reading in detail. Voice crack is being gathered. Jesus is the King of Kings. É o Senhor mesmo. There. Está em todo lugar. O que é necessário para a Church must be called church of God. He that is alone, he will prosper. Yes, let's here to study and learn and investigate. I will provide. Lipat naman po tayo sa San Jose del Monte City. Kapatid na Danny Navales, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. Mula po dito sa Sapang Palay, San Jose del Monte City, Bulacan. Nandito po ang ating mga kababayan at kasama din po natin ang isa sa pang magtatanong at isa po siyang born again ng Sapang Palay, Bulacan, si Brother Boy Tingson. Brother Eli, ito na po ang tanong po ni Brother Boy. Ang tanong ko lang po, kapag po tayo ay binawian ng buhay, kinuha ng Diyos ang ating buhay, ano po, sa madalit sabi po ay tayo'y namatay na, ano po. Ano po ang makapagliligtas sa atin? Yung mabuting gawa po ba o yung lubos na pananalig sa ating Panginoong Jesucristo? Magkasama yun, kapatid. Yung pananampalataya kasi na sinasabi ng Kristo, hindi pananampalataya na nakahiwalay sa gawa. 2:22 ng Santiago, ang sabi, Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa
ay naging sakdal ang pananampalataya. Maliwanag yon. Ang pananampalataya gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. May kautusan ang pananampalataya. May gawang kalakip ang pananampalataya kay Kristo. Pagka kay Kristo ka sumasampalataya, hindi ka magiging tamad. Hindi ka magiging walang ginagawa na parang standby. Basahin natin ang 2 Pedro 1:5. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang maliwanag ang salita ng mga apostol. Pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag ninyo, add to your faith. Add to your faith virtue, and to virtue, knowledge, and to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren or unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Idadagdag sa pananampalataya yung mga mahahalagang bagay na yon. Kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, at pag-ibig. Ayan ang mga dapat gawin. Hindi naman sasabihin mo, sumasampalataya ka lang, tapos na. Kasi ang pananampalataya, may kalakip na gagawin ka. Ang gagawin mo yung utos. Meron kang utos na susundin. 28:20 ni Mateo. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ang sabi ng Kristo mismo, ituro na ganapin o gawin ang lahat ng bagay na inutos ko sa inyo. Ito namang mga baptist at mga born again, hindi na ikakailangan ng gawa. Kasi kapag meron kang gawa, magpamapuri ka, magbo-boast ka, maling interpretasyon. Bakit? Basahin natin yung 2:8 ng Efeso. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sila nagkakamali, mga born again at mga baptist eh. Hindi ka sa pamagitan ng gawa. Pananampalataya lang upang ang sino man huwag magmapuri. Ang tanong, hindi sa pamagitan ng gawa. Ay, anong gawa? Anong gawa yung hindi ka maliligtas doon? Tanungin natin yung sumulat na si Pablo. Pablo, ano sabi mo? Hindi sa pamagitan ng gawa. Ano ba yung gawa na sinasabi mo na yan na hindi sa pamamagitan niyang kami maliligtas? Basahin natin ng Tito 3:5, sabi ni Pablo. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Ang gawa mong sariling katwiran mo. Sabi ni Pablo, hindi dahil sa gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Meron kasing sariling gawa ang tao eh. Pero pagka ang gagawin mo, yung ipinapagawa ng Diyos, iba yon. Iba yon. 2:12 ng Filipos. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Yon, sabi ni Pablo sa mga kapatid na Kristiyano sa Filipos,
lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit? Sa 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Pagka ang gagawin mo, yung kalooban ng Diyos, hindi ikaw mag-isa ang gumagawa nun. Ginagawa mo yun dahil sinasamahan ka ng Diyos. Dahil sabi ni Kristo, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So meron kang magagawa pagkasama mo si Kristo. At yung ginagawa mo, na kaya mo lang nagagawa, kasama mo si Kristo, hindi ka pwedeng magmapuri ron. Kasama ka nga ni Kristo eh. Kung wala siya, hindi ka nga makakagawa eh. Ang gumagawa sa'yo, si Kristo, paano mo ipagmamapuri? Alin yung pwede mong ipagmapuri? Yung sarili mong gawa. Yung sinabi ni Pablo na gawa ng katwirang ginawa nating sarili. Hindi dahil doon tayo maliligtas. O ngayon, para maintindihan natin, balikan natin uli kapatid na Daniel. Ang 2:8 hanggang 10, pinuputol ng mga born again hanggang 9 lang Basa. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Aling gawa yan? Hindi sa pamamagitan ng gawa, para ang sino man huwag magmapuri. Yung sarili mong gawa. Pero kung itutuloy mo sa G's, Sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. meron tayong gagawin. Alin yung gagawin mo? Yung inihanda ng Diyos, hindi yung sarili mong gawa. Kasi kung sarili mong gawa ang gagawin mo, magmamapuri ka. Pero pag ang gagawin mo, yung ipinagagawa ng Diyos na siya ang naghanda, na kaya mo magagawa, tutulungan ka niya, dahil kung hiwalay ka, hindi mo magagawa yon. Paano ka magmamapuri? Kaya mo lang naman nagawa tinamahan ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ang sabi ni Pablo, tayo'y kanyang gawa, ang Kristiyano'y gawa ng Diyos, nilalang para sa mabubuting gawa. Kaya nung nakadiskusyon ko yung pastor ng Baptist, sabi ko, talaga bang hindi na kailangan gumawa ng mabuti para maligtas? Pananampalataya lang. Ganon. Ang susunod kong tanong, kayo ba nag-iikapo? Sabi ko, oo raw. Mabuting gawa ba ang ikapo? Oo raw. Hindi na kami mag-iikapo. Hindi na pa kailangan gumawa ng mabuti ba't pag hindi nag-ikapo, miyembro mo, sasabihin mo, ninanakawan ng Diyos. Tinatakot mong maiimpyerno. Kung mabuti yung ikapo, sabi mo, at tinatakot mo yung miyembro mo pag hindi nag-ikapo, sasabihin mo, maiimpyerno. Dapat palang gawin ng miyembro mo ganito. Ako'y sumasampalataya sa ikapo, pero hindi ko nagagawin. Mawalan siya ng pera, kaya hindi siya conforme. Sabi nun aling sarili, pero yung gawa Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ang pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. Paano ka maliligtas niyan? Patay ang pananampalataya mo. It's tantamount to saying wala kang pananampalataya kasi patay Pag patay, wala Kaya ang masasabi ko po, kapatid na boy, ang makakapagligtas sa atin yung pananampalataya na may gawa. Kasi kung sumasampalataya man tayo pero wala naman tayong gawa, mali po yun. Sabi ni San Juan sa unang Juan, ganito ang ating mababasa.
3:18. Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Maliwanag na maliwanag yan. Huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ang pagsunod sa Diyos, may gawain, kapatid. May gagawin ka. Iibigin mo ang kapwa mo. Pagkain, nagugutom, ang kaaway mo, papakanin mo. Pag nauuaw, paiinumin mo. Di ba gawa? Kain yun? Kain mo, hindi. Bakit? Gawa, kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Perfect faith is a faith with works. Not only faith, but it must be with works. What works? It is the work of faith that was preordained by God even before our creation. Kaya yun ang po ang sagot ko sa kapatid na Boy. Sana naunawaan niyo. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid na Boy. Kalambasi, Laguna naman po tayo, kapatid nato Tobias. Go ahead, Laguna. Salamat sa Diyos. At mula po dito sa Milagrosa, Calamba City, Laguna, ang magtatanong po si kapatid na Reverend Remo, isa pong Iglesia ni Cristo. Sige po, kapatid na Reverend, pwede na po kayo magtanong sa kapatid na Eli. Tatanong ko lang po kung ano sa inyo si Kristo. Si Kristo para sa akin ay Panginoon. Panginoon ko si Kristo. 2:36 ng gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Para sa akin, natatalastas ko yung sinabi ni San Pedro. Sabi niya, pakatalastasin. Hindi naman basta talastas lang, pakatalastasin. Ibig sabihin, laliman mo ng kaunti ang pagkatalastas mo. Na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Yung palang Kristo ay Panginoon. Yon. Ang katunayan, yan ay Panginoon na kasama na ng Diyos, hindi pa pinapanganak sa laman. Kasama na siya ng Diyos bilang Panginoon. Panahon pa ni David, hindi pa pinapanganak si Maria noon. Basahin natin ang 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayon, sinabi ng Panginoon, sabi ni David, sa aking Panginoon. So, dalawa ang Panginoon ni David. Yung isang nakaupo at yung isang pinauupo sa kanyang kanan. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sino ba yon? Colosas 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo pala yung Panginoon na yon na nakaupo sa kanan ng Panginoong Diyos. So, dalawa ang Panginoong kinilala ni David, ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Diyos na Ama. Para sa akin, si Kristo, Panginoon. At kung siya'y Panginoon ko, naniniwala ko na siya ay Diyos. Gaya ng paniwala ni Tomas. Basahin natin ang 20:28 ng Juan. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ayun, sabi ni Tomas kay Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya sabi ba ni Kristo, mali ka dyan, tao lang ako. Yung ba sabi ni Kristo, basahin natin yung kasunod na talata. Sinabi sa kanya ni Jesus,
sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Yun, hindi naman sinabi ni Kristo, ay mali ka dyan, tao lang ako. Oh. Hindi niya sinabing ganun eh. Sabi niya kay Tomas, sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka. Anong pananampalataya ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko, si Kristo, sabi niya. Sapagkat nakita mo ako, sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nakakita, kagaya ni kapatid na Soriano. Gayon may sumasampalataya ng kagaya ng pananampalataya ni Tomas, na si Kristo ay Panginoon niya at Diyos niya. Bakit? Yun din kasi ang pananampalataya ng mga apostol, na si Kristo ay kanilang Panginoon at kanilang Diyos. Bakit? Sabi ni San Pablo, doon sa Galacia 1, versikulo 10. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ayon, sabi niya, yung ebanghelyong pinangangaral ko, hindi ayon sa tao, kaya ako hindi nagbibigay lugod sa tao, sabi niya. Ang binibigyan kong lugod ang Diyos. Kasi ang ebanghelyo na pinangangaral ko, hindi ko tinanggap sa tao, hindi tinuro sa akin ng tao, kundi tinanggap ko kay Hesukristo. Eh, tao ba yun? Eh, sabi niya nga, hindi ko nga tinanggap ito sa tao, hindi tinuro sa akin ito ng tao, itong ebanghelyong ito. Tinanggap ko ito kay Hesukristo. Eh, ano ibig sabihin? Eh, di hindi tao pagkakilala ni Pablo kay Hesukristo. Hindi siya tao. Siya'y Panginoon at Diyos, ang sabi ng mga apostol. Ngayon, kaya raw si Kristo'y tao dahil namatay, nagutom, nauhaw, napagod, natulog, etc. Tinuli. Kuminsan parang ginagawa pa nilang katatawanan. Yan na kan Diyos na tinutuli. Ang hindi naintindihan si Kristo, nagkatawang tao. Hindi siya tao, nagkatawang tao. 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi ni San Juan, nagkatawang tao ang verbo. Ano ibig sabihin nagkatawang tao? Nagkaroon siya ng katawan na tao. Pero yung nasa loob ng katawan tao, tao ba yun? Basahin natin ang G5 ng Ebreo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi siya nag-umpisa rito sa lupa. Pagpasok niya sa sanglibutan, saan siya nanggaling? Meron siyang pinanggalingan, hindi siya taga sanlibutan. Pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, kain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ay inihanda mo para sa akin. Ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Yung pumasok dun sa katawan na yun, na katawang tao, yung pumasok dun sa loob ng katawan tao, yung nanggaling sa langit. Kasi sabi, pagpasok niya sa sanglibutan. Bakit? Ang kanyang pag-iral, hindi nag-umpisa sa sanlibutan. Nung wala pa siya sa sanlibutan, umiiral na siya. Kaya nung pumasok siya sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Yun nga yung katawang ipinaglihi ni Maria. Yun yung tinuli, nagutom, nauhaw, namatay. Yun ay katawang tao. Kaya hindi siya tao, kundi nagkatawang tao. Kaya mababasa mo, sabi niya sa mga Hudyo,
ako'y taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan. Bakit? Yun, ang nagsasalita yung katawan Tao naman talaga yung katawan May laman at buto yun Pero yung nasa loob ng katawan tao na yun yung anak ng Diyos na wala pang sanlibutan ay ipinanganak na ng Diyos. Basahin natin ang 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Bago pa pala naging sanlibutan ng sanlibutan, aking tinamo sa iyo ang kaluwalhatian. Bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sabi sa Biblia, the glory which I had with thee before the world was. Nasa past tense nga The glory which I had with thee before the world was. Ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ang liwa-liwanag nun, hindi pa ginagawa ang sanlibutan, magkasama na sila ng Ama. Paano naging tao yan? Hindi pa nga ginagawa ang sanlibutan, magkasama na sila ng Ama Kaya lang siya nagpunta sa sanlibutan para mangaral. Kaya pagpasok niya naman sa sanlibutan, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. At yun nga yung katawang tao. Kaya may mababasa ka, tao, nagutom, nauhaw, etc., etc. Sa kanila, basta si Kristo, tao lang. Ganon. Kasi isa lang ang Diyos. Pagka naging dalawa, mali. Mali rin yun. Bakit? Bakit pwede si David, dalawa ang Panginoon? Ha? Mali ba kung halimbawa si Kristo yung Diyos? Anak ng Diyos yun Pag nanganak ang kalabaw, kalabaw ang anak. Pag ang Diyos ang nanganak, Diyos yung anak niya yung ang Diyos ang nanganak 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ipinanganak kita, sabi ng Diyos sa kanya. Ikaw ay aking anak. Ang nanganak mismo ang Diyos Hindi naman si Maria Yun talagang anak ng Diyos, yung Espiritu, na yun ang nagkatawang taong pumasok sa sanlibutan. Bago pa pumasok sa sanlibutan yon, ipinanganak na ng Diyos yon. At naipanganak na siya bago pa nilalangan sanlibutan. Basahin natin ang Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan? At ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Maliwanag na sabi ng Biblia, sino nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ibig sabihin, bago pa itinatag ang lupa, talagang may anak na ang Diyos, kasama ng Diyos sa eternity. Doon sa walang hanggan, magkasama na sila. Ang katunayan, 1:1 hanggang 3. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Liwanag nang pasimula siya ang verbo sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos, di tao. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Kaya pala nagkaroon ng kahit anong mga nilalangan Diyos dahil nandun na siya. Nauna siya sa lahat ng ginawa. Nauna siya sa creation o sa paglalang. Paano naging tao yan? Kaya lang merong banggit na tao dahil nagkatawang tao. Kaya masasabi ko sa iyo, sa tanong mo kapatid, para sa akin, ano si Kristo? Para sa akin, siya Panginoon. Para sa akin, siya Diyos. No?
Para sa akin, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Para sa akin, anak siya ng Diyos. Para sa akin, siya ay bato. Sabi ng Biblia, siya ang bato na itinakwil ninyo, na nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. Si Kristo'y bato. Si Kristo'y puno ng ubas. Sabi niya, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Marami siyang salita sa Biblia. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Pwede maniwala ka siya'y puno ng ubas? Bakit naman siya tinatawag na uod? Ako'y uod. Binutas nila ang paa ko at kamay, sabi nung uod. Dito uod naman siya. Basahin mo na nga kapatid na Daniel 22:6. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Si Kristo yan Sabi niya, ako'y uod at hindi tao, dinuwahagi ng mga tao, hinamak ng bayan. Binutasan nila ang paa ko at saka ang kamay ko. Tapos yung kasuotan ko, hinapak nila, hinubaran siya. At kanilang pinagsapalaran ng aking kasuotan. Si Kristo yan Diyan sa talata na yan, siya ay uod. Doon naman sa isang talata, sabi niya, ako ang tinapay. O mo ba sinabi niya, ako ang tinapay? Pandesal na siya. Ang daing klaseng tinapay. May tinapay na tawag sa atin, tasty. No? May tinapay na biskotyo. Maraming tinapay. Pero bakit si Kristo? Sabi niya, ako'y tinapay. Sabi niya, ako puno ng ubas. Sabi niya, ako'y tao. Ba't sinabi ako'y tao? Dahil talagang tao siya? Hindi. Nagkatawan tao siya. Ba't siya tinapay? Kasi pagkain siya. Bakit siya puno ng ubas? Kasi pinanggagalingan siya ng ubas. Kaya maraming simboliko si Kristo. Pero ang talagang kalagayan niya, ng pasimula ay ang berbo. Ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Tinatawag siyang anak ng Diyos. Na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Kaya hindi tao yan, kapatid. Sana naunawaan. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat. Magsuri ka pa, kapatid. Makinig ka ng doktrina at makikita mo ang pagkakaiba. Salamat po. San Fernando City naman tayo, La Union. Kapatid na Lito Quizon, go ahead please. Kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito sa San Fernando, La Union, si Brother Marlon Ga. 30 years old po, siya ay isang Katoliko. Ang tanong ko ay ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Ayon sa ating, mayroon akong tatlong katanungan pero baka dalawa lang mabanggit ko. Unang tanong ko ay ayon sa ating mababasa sa Apokalipsis 8:1 na sinasabi din sa banal na kasulatan na nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Ngayon, ayon sa ating mabasa sa 2 Pedro 3:8 na ang isang araw ay 1,000 taon sa tao. Kaya ang tanong ko ay ganito, ilan ho ba ang kalahating oras ng Diyos? Yun ang unang tanong ko. Pangalawa, mabasa ho natin sa Mateo 24:22 na sinasabi doon, dahil sa kanyang mga hirang, pinaikli niya ang mga araw. Kaya ang tanong ko ay ganito, kasi nababasa ho natin sa sa Números 14:34, binabanggit doon na ang isang araw ay kagaya ng isang taon. Pangalawa, ang isang araw na mabasa natin sa Exodo, hindi ako nagkamali sa 16, na nung nagpaula ng Diyos ng mana at sa ikapitong araw ay nagpahinga siya. At yung pangatlo, yung sinabi ni Pedro na ang isang araw ay 1,000 taon sa tao. Kaya ang tanong ko ay ganito, alin ho ba sa tatlo ang pinaikli ng Diyos ayon sa Mateo 24:22? Ganito kapatid, ang aking pagkakita sa'yo, parang nami-mix up ka, nagkakahalo-halo na sa isip mo. Pero gusto kong maituwid yung
naiisip mo na nagkakahalo-halo na. Sabagay, masarap yung halo-halo kung may yelo at saka merong, pero pagka pinaghalo-halo mo mga sitas ng Biblia, hindi maganda yon kasi halo-halo ito magkakaibang konteksto, magkakaibang sitwasyon at magkakaiba ang kahulugan. Unang-una, kapatid, ang Biblia ay maraming kahulugan sa kanya yung salitang araw. Wala kang mababasa na 1,000 taon sa tao. Wala nun. Mali yung perception ng marami. Basahin natin ang 2 Pedro 3:8. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Alam mo nakasulat na 1,000 taon sa tao? Anon kapatid? Ang nakalagay sa Biblia, huwag niyong kakalimutan ito mga minamahal, sabi ni San Pedro sa mga kapatid. Ang isang araw sa Panginoon, katulad ng 1,000 taon, sa Panginoon din yun. At ang 1,000 taon, katulad ng isang araw. Ano ibig sabihin? Ganito, pag ikaw ay eternal, wala kang kamatayan, hindi ka tumatanda, kagaya ng Diyos, eternal siya, hindi siya tumatanda, hindi siya naiinip, hindi siya ruled by time, wala siya sa ilalim ng panahon. Magkapareho lang sa kanya, bawa isang araw, pareho lang sa kanya yun ng 1,000 taon. Hindi napakahaba sa Diyos ng 1,000 taon, at hindi naman napakaiksi sa Diyos ng isang araw, pareho lang yun. Ang pagkakamali nung iba nagbabasa ng Biblia, dinuduktungan nila, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon sa mga tao. Wala namang ganun dinadagdagan Wala nun. Ang ibig lang ipakita, ang isang araw sa Diyos pareho ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon pareho ng isang araw sa Diyos, pareho yun Bakit? May araw ang Diyos, iba sa araw ng tao. Iba yung araw sa lupa kaysa sa araw ng Diyos. Basahin natin ang 11:21 ng Deuteronomio. Upang ang inyong mga araw ay dumami at ang mga araw ng inyong mga anak sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila, gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. Iba yung araw ng langit kesa sa araw sa lupa. Pagka ikaw ay magiging tapat sa Diyos, ang sabi ng pangako ng Diyos, ang iyong araw sa lupa magiging gaya ng araw sa langit. Ang ibig sabihin, hahaba ang kaarawan. Implying na mas mahaba ang araw sa langit kaysa sa araw sa lupa. Magkaiba. Kaya pag nakabasa ka ng araw sa Biblia at ang iisipin mo palagi, araw sa lupa, yun din ang araw sa langit, yung araw ng Diyos, yun din ang araw ng tao, mali. Pakinggan mo ang sa isang talata ng Lucas 4, versikulo 19. Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Kita mo, mula nung dumating si Kristo, itinatanyag na ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Hanggang ngayon, taon pa rin ng Panginoon. Libo-libo ng taon si Kristo para sa Biblia, 1 taon pa lang yun Hindi naman sinabing mga taon ng Panginoon, kundi upang itanyag kaaya-ayang taon ng Panginoon. Isa sa misyon ni Kristo ay itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Yung taon na yun pagkahaba-haba Bakit? Kasi iba ang araw ng Panginoon kaysa sa araw ng tao. Para gawin natin yung nakasulat kay Pedro na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon sa tao. Maling interpretasyon yon. Ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao. Kaya yung 1,000 taon, di-divide mo yon sa 24 oras. At pagkatapos di-divide mo, kaya yung kalahating oras, ang ibigay ka sabihin nun, mga more or less 39 years. Kaya ang pagitan ng
First World War at Second World War ay 39 years. Napakalaking ka-stupiduhan. Nagkaroon ng katahimikan sa langit. Hindi naman sa lupa yun eh. Ang sabi nung nakita ni Juan, nagkaroon ng katahimikan sa langit ng kalahating oras. Bakit nagkaroon ng katahimikan ng kalahating oras? Kasi may gulo eh. Alam nyo, sa Biblia kapatid, pag pinaghalo-halo mo, you are totally lost. Pag pinaghalo-halo mo yung salitang araw ng Diyos, araw ng tao, taon ng Diyos, taon ng tao, mahirap mong kwentahin yan, kapatid. Walang taong makakakwenta ng taon ng Diyos at ng araw ng Diyos. Wala sa Biblia yon. Basahin natin ang Gawa 1:6 at 7. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Maliwanag ito. Hindi ukol sa tao ang pagkaalam ng panahon o ng bahagi ng mga panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Sabi ni Pedro, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Parehon sa Diyos ito eh. Hindi sa tao yung 1,000 taon. Bakit? Ang mangyayari, ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon sa tao. Ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw sa tao rin. Lalabas ganun eh. Dahil dinagdagan mo ng tao eh. Napaka-imposibleng para sa atin eh, yung 1,000 taon eh, isang araw. Maling interpretasyon yon sa Biblia, kapatid. Ang nakasulat sa Biblia, ipinakikita ni Pedro na ang Diyos, mahabang panahon o maikling panahon, pareho lang sa Kanya. Ang 1,000,000 taon, pareho lang sa Kanya ng 1,000 taon. Lahat ng panahon, pareho sa Kanya dahil wala siya sa ilalim ng panahon. He is not governed by time. At kung ang tinatanong mo, kapatid, ay alin yung mga araw na paiikliin sa Mateo 24:22, basahin natin ang 24:22 ng Mateo. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon. Ang tinutukoy na paiikliing mga araw, yung mga araw ng malaking kapighatian. Ang ibig sabihin ng paiikliin sa salitang Tagalog, ang ginamit ay paiikliin, ang orihinal na ginagamit sa salitang Griego na nasa Griego na manuskrito ay eto, pakinggan mo yung salitang paiikliin o shortened, ginagamit yung salita na kulubuo. Kulubuo. Which means to duck, to stop, to duck. Ang original na kahulugan niya ay to duck, meaning to stop. Ibig sabihin, matatapos na. Tatapusin ng Diyos yung malaking kapigatian para sa mga hirang. Kaya ang gagawin ng Diyos, yung mga hirang, aalisin sa lupa, aagawin ng Panginoong Hesus. Yun ang dapat nating maintindihan dyan, kapatid. Pero para magkukwenta tayo na ang 1,000 taon sa Diyos, ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao, maling pakahulugan dahil walang ganun na sinasabi ang Biblia. Ang ibig lang ipahayag ni Pedro, sa Diyos, mahabang araw, maikling araw, pareho rin. Kasi iba ang araw ng langit, araw sa lupa. Para lang kung mag-aaral ka ng konting siyensya, kapatid? Ang isang araw sa lupa, iba sa isang araw sa Mercury, sa Venus, sa Mars, sa Jupiter, sa Saturn. Magkakaiba araw dyan .
sa Venus, ang isang araw, gaano katagal, Sis Luz? Ang isang araw po sa Venus ay 243 Earth days. Para makaisang araw ka sa Venus, 243 araw na yun sa lupa. Sa Mercury naman. Sa Mercury naman po ay 58.65 Earth days ang isang araw. Ayan. Sa Mercury, ang isang araw ay 58.65. Halos 2 buwan sa lupa, isang araw pa lang sa Mercury. Halos 1 taon sa lupa, isang araw pa lang pag nasa Venus ka. Lalo na pag nasa langit ka, iba araw at gabi ron. Yun ang ibig kong sabihin. Sana naunawaan mo, kapatid. Okay po, salamat po. At sa Tuguegarao naman tayo, Cagayan. Tuguegarao City, Cagayan. Kapatid Dino Hilario, go ahead please. Po, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Dalawa po ang magtatanong po rito, combine na po sila. Si Mr. Romy Magbuwag, isa pong member ng Iglesia ni Cristo, at si Miss Juliana Galiepes, isa pong miyembro ng Katoliko. Ito po sila. Ako po ay karaniwang miyembro ng INC. Simple lang po ang aking itatanong. Pagka tama ang relihiyong pinasukan mo na may kalakip na gawa, yun ang pagkakaalam namin na ito ay maliligtas. Dahil may mga talata kami na yun ay pagka kalakip ng tamang gawa ay maliligtas po kami. Sa inyo po naman, dito sa dating daan, anong talata o setas naman na mababasa na kayo po ay tunay na maliligtas? Yun lang po ang simpleng katanungan po. Meron po ba kayong maipapakitang ebidensya na nagagawa ng iba't ibang relihiyon gaya ng Katoliko, Iglesia ni Cristo at iba pang relihiyon na labag sa kalooban ng Diyos? Yun lang po, maraming salamat po. Sige, salamat din sa inyo mga kapatid na nagtanong. Unang-una, sagutin ko yung tanong ng kapatid na Romy, Pagka tama ang relihiyon na pinasukan, kalaki pang mabuting gawa, maliligtas ka. Sa dating daan daw, ano ang sitas na mababasa na ang tunay na tayo'y maliligtas? Alam mo kapatid, yung paniniwalang pagka nasa tama kang relihiyon, maliligtas ka, at yung wala sa relihiyon ay hindi na maliligtas, mali yun. Maling paniniwala at maling paghatol. Kasi ang sabi sa 5:13 ng unang Korinto, ganito. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Yun, sa labas ng tunay na iglesia sa Biblia, Diyos ang humahatol. Walang karapatan ng sino man na hatulan yung mga nasa labas. Sa labas, Diyos ang humahatol. Paano mo hahatulan yung nasa labas? Di mo naman kilala. Di mo alam ang ginagawa. Ha? Lahat ba ng tao sa labas, nakilala mo ang puso? Kaya bawal yun ng Diyos Doon sa Santiago, ganito ating mababasa. Sa 4:12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Ayon, maliwanag, sinisino ng Biblia. Sino ka? Para hatulan mo ang iyong kapwa na wala nang kaligtasan pag nasa labas ninyo. Dahil tao sa mundo, bilyon-bilyon, wala pa naman kayong 5 milyon, hahatulan mo kayo na lang ang ligtas. Wala nang maliligtas na iba. Maling paghatol. Kasi sa labas, Diyos ang humahatol. Sabi ng kasulatan. Sa labas ba may maliligtas? Pakibasa yung 2:13 ng Roma. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ang maliligtas, yung tumatalima sa kautusan. Yun ang aariing ganap, yun ang maliligtas. Yung tumatalima sa kautusan, hindi yung nakikinig lang ng kautusan. Makinig ka na makinig, hindi mo naman ginagawa, hindi ka rin maliligtas. Ayun, sabi nga ni kapatid na Romy, pag kailangan pero ang mabuting gawa. Ayun,
Makinig ka man, di mo ginagawa yung kabutihan, hindi ka rin maliligtas. Pero ano sabi ni Pablo? Ang nagsisigawa ng kautusan, ang nagsisitupad ng kautusan, aariing ganap. Sino yung mga yon? Yun lang bang kaanib sa iglesia? Basahin natin ang 14. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung palang mga hintil na walang narinig na kautusan, halimbawa yung mga namatay na walang narinig na Biblia, walang nakaharal, mga ermitanyo, mga nasa kuweba, mga nasa bundok, lalo na ng mga Middle Ages na ang mga tao tinatawag na Dark Ages of Human History. Yung mga hintil na walang narinig na kautusan, pero gumagawa naman ng mga bagay ng kautusan, aariing ganap yun, sabi ni Pablo. Kasi ang gumagawa ng kautusan ng aariing ganap, hindi ka man nakapakinig ng kautusan, ang kautusan ay huwag kang papatay, hindi ka naman pumapatay. Mas mabuti ka, kesa dun sa nakarinig ng kautusan huwag papatay, pumapatay. Yan ang dapat nating makita. Kaya para hatulan mo lahat ng nasa labas, wala ng kaligtasan, maling paniniwala at maling hatol. Ngayon, doon sa tanong ng kapatid, saan daw mababasa sa dating daan ang sitas na meron tayong kaligtasan? Alam mo kapatid, ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos para sa lahat ng susunod sa Kanya. Para sa lahat ng mga tao. Hindi pwedeng sarilinin ng kahit na sino. Ang kaligtasan ay intended ng Diyos para sa lahat ng tao. 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kalooban ng Diyos, lahat ng tao sana maligtas at makaalam ng katotohanan. At katunayan nga, kahit nga hindi nakakaalam ng katotohanan, pwede namang iligtas ng Diyos Ang katotohanan, Kahit hindi mo alam ang katotohanan, pwede ka iligtas ng Diyos Gaya nga nung mga hintil na walang kautusan, walang katotohanang alam. Sa katutubo, wala silang alam. Kasi mga hintil sila, hindi sila dinatnan ng aral ng Diyos. Kaya sila hahatulan sa kanilang mga gawa kung gumawa ba sila ng mabuti sa kabila ng katotohanan hindi naman nila narinig ang aral, pero gumagawa sila ng mabuti, aariing ganap sila ng Diyos. Ganon ng Diyos, hindi siya napakalupit na. Ang lahat lang maliligtas, ang nasa iglesia, 14 lang kayo nag-umpisa. Kung namatay ng bagot 14, sa impyerno na lahat. Ganon ang magiging suma total nun hindi ganon kalupit ang Panginoon, kapatid. Ang katunayan, sa 4:10 ng unang Timoteo. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kalawakan ng pagiging malawak ng pagliligtas ng Diyos na buhay ay tagapagligtas siya ng lahat ng tao, lalong-lalo na ang nagsisampalataya. Ano ibig sabihin? Kahit pala hindi sumasampalataya, pwedeng iligtas ng Diyos kung gusto niya. Ang katunayan, yung mga bata hindi sumasampalataya yon, pero ligtas lahat yun. Sa Biblia, ang mga bata na hindi sumasampalataya, maliligtas yun. O yung mga mentally retarded, hindi naman makakasampalataya yon, walang isip. 22 anyos na wala pa rin isip. Yun ba lahat, iimpyernuhin mo na. Napakalupit na paghatol nun. Pag hindi naanib sa inyo, sa impyerno na Parang ibig mo sabihin, pag mentally retarded, impyerno automatic na. Sintensyado na sa apoy. Mali. Kasi, ang Diyos din ang gumawa ng mentally retarded. Basahin natin ang Exodo. Ganito ating mababasa sa 11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Nung hindi pa naiimbento yung sign language, at hindi pa naiimbento yung braille na Biblia, napakaraming pipi at bingi na matay. Sino gumawa nun?
ang Diyos. No? Lahat yon sa impyerno, maling hatol yun. Maling hatol yun. Sino ang gumawa ng pipi? Sino gumawa ng bingi? Sabi ng Diyos. Sino gumawa ng bulag? Sino gumawa ng mentally retarded? Sino gumawa ng walang isip? Ang Diyos. Hindi ba ang Diyos ay pwedeng maawa at mahabag sa ginawa niyang mentally retarded para niya iligtas? Ito ang sabi ng ulat ng World Health Organization. The mentally retarded population for severe is 3 to 4% in the world. 2 to 1% have profound, the worst case of mental retardation. 6.5 billion times 3.5% equals 227,500,000. 227 milyones. Noong ang tao sa mundo ay 6.5 billion. Approximately speaking, ang taong mentally retarded ay 227 million. At sabi ng Biblia, may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng nagsisisampalataya. So, may pag-asa sa kaligtasan kahit hindi naanib sa relihiyong totoo. Ngayon, granting na nasa relihiyong kagtotoo, sa dating daan o sa iglesia ng Diyos, ano ba ang ating sitas na mababasa sa Biblia na pwede nating panghawakang pag-asa sa kaligtasan? Gis 34:35 ng gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Sa bawat bansa, siyang may takot sa Kanya. Bawat bansa na yan hindi Pilipinas lang yung iba kung mag-isip, Pilipinas lang ang iniisip Sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa Kanya. Maliligtas. Kahit saang bansa may maliligtas kung ang tao'y gumagawa ng katwiran at may takot sa Diyos. Halimbawa, nung panahong nakakaraan, wala namang iglesyang buo kagaya nung may mga isolated cases na may isang tao dun sa lugar na yun, sumasampalataya sa Diyos, hindi gumagawa ng masama. Maligtas yun. Basahin natin. Hindi man nakikipagkatipon yun, hindi naman dumadalo yun, hindi naman nagbibigay yun ng lagak. Pero maliligtas yun. 4:24 ng Lucas. At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapwat, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias, nang sarhanang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datna ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. Ano ba sa iglesia yan? Nag-iisa nga lang siya Nasa Sarepta siya, sakop ng Sidon. Layo nun Sidon para pumunta sa Jerusalem. Babaeng baon, walang makain. Pero, naligtas yan Tuloy natin, kapatid na Daniel. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta, at sino man sa kanila ay hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. Nung panahon naman ni Propeta Eliseo, wala pa rin yung establisadong iglesia noon, nag-iisa lang si Naaman na taga Syria. May naligtas sa Syria. Isa. Sa panahon ni Propeta Eliseo, sino yon? Si Naaman. May naligtas sa Sarepta sa Sidon. Sino? Yung babaeng baon pinuntahan ni Elias. Wala sa iglesia yon. Kaya para hatulan mo, sa labas ng iglesia, lulutong ang gulugod sa impyerno o kaya ay sintinsyado na kayo sa apoy, marahas na paghatol yan.
Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos ng Biblia yan, sapagkat ang Diyos ng Biblia, hustisya. Siya ang gumawa ng mentally retarded, nasa opsyon niya na iligtas yan, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay pagmamahal at pag-ibig. Para humatol ka, lahat na lang nasa labas nyo, kahit yung mabubuting tao, puro na taga-impyerno, maling paniniwala. Hindi nakasang-ayon sa hustisya ng Diyos. Ngayon kami, sa aming pagsasama-sama, naniniwala kami, saan man bansa mayroong isang tao, gaya nung sa Sarepta na babaeng bao, gaya ni Naaman sa Syria, kahit iisa ka lang, mayroong kang takot sa Diyos, gumagawa ka ng katwiran, hindi ka gumagawa ng kasamaan, wala ka mang narinig na kautusan, yung bagay ng kautusan na kabutihan, ginagawa mo, aariing kang ganapang wika ng apostol na si Pablo. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na Romy. Ngayon, yung isang pang tanong, meron ba kayong ebidensya na nagagawa ng ibang relihiyon na labag sa kalooban ng Diyos? Marami, kapatid. 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopuot sa akin. Kita mo, bawal ng Diyos lumuhod dun sa mga yun Huwag kang yuyukod sa kanila, huwag mo silang paglilingkuran. Yung mga ginawa ng kamay ng mga tao, huwag kang gagawa niyan. Huwag mong paglilingkuran. Bawal ng Diyos yun. Ebidensya yan Bawal gumawa ng mga estatwa na yun, tapos luluhuran mo. Bawal. Sabi nga ni Pablo dun sa 17:29 ng gawa, pakibasa. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi natin dapat isipin may pagka-Diyos man lang yung mga yun na mga estatwang ginawa ng tao Basahin mo nga yan sa Ilocano, kapatid na Ilocano. Idinto nga rod, akapututan na tayo ti Diyos. Di tayo rebe nga pagarupan na ti Diyos, umasping iti balitok, wano iti pirak, wano iti bato akinitikitan nga parnuay ti laing ken ti isip ti tao. Anong klase ng pag ginagawa mo yun na sumasamba ka ron, lumuluhod ka? Anong ibig sabihin nun? Basahin natin sa 1:25 ng Roma sa Ilocano. Kasinuptanda ti kinapudno ti Diyos iti ulbod, ket nagdaydayaw da ken nagserserbida iti parswa, adi ket iti namarswa, isu amadaydayaw nga agnanayon. Amen. Sinuktanda ti kinapudno ti Diyos iti ulbod. Ket nagdaydayaw da, ket nagserserbida, iti parswa, adikit iti namarswa. Iswa madaydayaw nga agnanayon. Amin. Kasinungalingan yan ulbod. Ulbod. Kasinungalingan. It's a lie. Ngayon, sa iba pa, marami kapatid wala lang tayong oras, pasensya ka na. Sana naunawaan. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama ating Panginoon Jesucristo ang manatili sa atin. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International, muli po ang ating pagpasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon upang tayo po ay makapagsagawa naman ng ang dating daan Worldwide Bible Study. Sa araw na ito ay pag-aaral ng iba't ibang mga katwiran mula sa Biblia ang atin pong tutunghayan. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, saan man kayo naroon. Pati ang ating mga panauhin, saan man kayo naroon, anumang oras sa inyo, umaga, tanghali, gabi, kung anumang oras, ay sana loobin ng Diyos na ang ating pag-aaral ngayong oras na ito ay pakinabangan ninyo.
Ngayon, punta po tayo sa ating paksa kung bakit ang Panginoong Kristo hindi ipinanganak ng December 25. Nakasulat yan sa Catholic Encyclopedia. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang Volume 2. Page 607 ang Catholic Encyclopedia. Huwag kayong magagalit. Catholic Encyclopedia to, hindi ako gumawa nito. Na ang sabi ng Catholic Encyclopedia, kapatid na Daniel, Ang sabi po, the feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. yan, the actual date, ang sabi ng kanilang salita, the actual date of the Lord's birth is unknown. No one of them knows when the actual date of the birth of our Lord happened. According to your encyclopedia, it is not my making. Hindi ko to gawa. Inaamin nila, hindi nila alam kung kailan pinanganak si Kristo. At isa pang bagay, ipinagdiriwang nila nung unang 3 century, 300 taon. Pinagdiriwang nila yan, kasama yan sa Feast of the Epiphany na nagtatapos hanggang January 6. Kaya kung nagmamasid kayo, maglalagay ng Christmas tree, maglalagay ng mga dekorasyon, mga bells, mga kung ano-ano, mga parol, maglalagay sila December 16. Yan ang umpisa ng paglalagay. Pagdating ng January 6, aalisin na nila yon. Ganon kahaba ang pagdiriwang sa birthday ni Kristo na ating Panginoon. Noong first 3 centuries, ipinagdiriwang nila yan January 6, hindi December 25. But the history says, according to the Catholic Encyclopedia, that it is also the birthday of the sun god of the pagan Roman Empire, which is called Sol Invictus. It is a Roman feast of their sun god, a pagan god of the Roman Empire, celebrating the birthday of the unconquered sun or the Sol Invictus. Fiesta ng Romanum Pagano yang December 25. But let us dig deeper into the reasons, the valid reasons. Aalamin natin po ngayon bakit si Kristo hindi pinanganak ng December 25. It is impossible history-wise, biblical-wise, logical-wise, and wisdom-wise. Lahat ng wise. Imposibleng si Kristo ipinanganak ng Disyembre. Baka gusto yung mag-iba ng option, mas malapit sa katotohanan, pero hindi ko kayo pinipigil mag-celebrate. Sabi ko nga sa inyo, tagal ko nang umiiral sa mundo. Wala naman akong nakaaway sa Christmas . Pag Christmas ng Katoliko,
pumapunta sa bahay ko yung mga bata, nangangaroling, nagbibigay ako. Gusto ko nga binibigyan yung mga bata, jingle bell, nung araw na maliliit kami. Yung jingle bell, kumbira ng mga bata nung araw, jingle bell, jingle all the way. Ganun eh. Okay lang sa akin, nagbibigay ako. Okay lang, kahit maglagay kayo ng Christmas tree na kasintaas ng Mount Everest, wala naman kami magagawa ron. Kayo naman ang magagastusan doon. Kahit magtiri kayo ng kandila, no? Nakasinlalaki ng poste ng Meralco, wala rin akong magagawa ron. Kahit maglagay kayo ng medyas, no? Sa mga bintana, para abangan si you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming down. He's making a list and shaking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming down. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness. Oh, better watch out. Better not cry. Better not. I'll tell you why. Santa Claus is coming. Ang nakakapansin lang ako dyan, yung party nung kantang, he sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Ayan. Napakatalino pala ni Santa Claus. Alam niya pag natutulog ka. Alam niya pag gising ka. Pero meron akong natandaang kanta. Kinontra naman ito. I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. Kung alam ni Santa Claus na tulog ka, bakit si Santa Claus nakita niya, hinahalikan yung nanay niya? I saw Mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to help me. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw Mommy tickle Santa Claus underneath his bird so snowy white. Oh, what a laugh it would have been if Daddy had only seen Mommy kissing Santa Claus. Magkakontra yung dalawang kanta. Akala nung bata, kung sino yung Santa Claus. Iyan ang kahirapan nang nagtatanim tayo sa bata ng maling pananampalataya. Makikita nyo ang punto ko, wala akong masamang punto, mga kababayan. Kasi ako, hindi naman ako kontra kailanman sa ating Panginoong Hesus. Naging buong buhay ko, pinag-aralan ko, mga kapatid, na ang aking pag-iisip, pakikisama, lahat ng bagay na ginagawa ko sa buhay ko, yung pagiging prangka ko, galing yun sa Panginoong Hesukristo. Para si Kristo, kayo, lahi kayo ng mga demonyo. Harapan si Kristo Prangka rin siya, kaya nagalit sa kanya ang mga tao Kayo, mga mapagpaimbabaw kayo. Akala mo kayo mga libingang maputi sa labas, ang loob nyo, bulok. May mga uod. Yun ang salita ni Kristo. Kaya galit sa kanya yung mga eskribas at pariseo. Pero, on this premise,
I want to share to you, brothers and sisters, mga kababayan, mga kapwa Pilipino, o kung meron diyang hindi Pilipino, pati siya, inaanyayahan ko, na mag-isip tayo bakit naging malaking issue itong kapanganakan ni Kristo kung ang pag-uusap ay paniniwala. Bakit? Meron namang hindi kasi nagdiriwang ng Pasko eh. Pero ang halos buong mundo nagdiriwang. Pati nga protestante nakikipasko eh. Ang nakakalungkot, wala naman po sa Biblia 3 haring mago. Wala noon na mga kapatid. Isa yan sa mga hindi ko pinaniniwalaan na may 3 haring mago. No? Ang nakalagay sa Biblia, wise men from the east. Mga pantas na lalaki. Hindi haring mago. Bakit? Unang-una, mag-isip kayo. Sinong hari na maglalakbay malayo, walang ayudante? Napaka walang pagmamahal sa hari nung kanilang kaharian. Pinaglakbay yung kanilang hari, nag-iisa lang. 3 sila. Wala man lang ika-4 at ika-5. Walang nagbantay doon sa hari, naglakbay sila. 3 silang hari. Basahin natin ang Pasyon. Yaong 3 haring mahal, ang tunay nilang pangalay, Melchor, Gaspar, at Baltasar. Malayong di ano lamang ang kanilang taharian, na ang bayan baga nila Persia, Arabia at Saba, silangan ng Palestina, lupang kaligaligaya, sakdal ng tuwa at saya. Aba, 3 haring mago pala. Nanggaling pala sa Katoliko yon, na ang dumalaw kay Kristo, 3 haring mago. Galing sa silangan. Galing sa Persia, sa Arabia, at sa Saba. Teka, nagdududa ako rito. Kung talagang hari yan, bakit 3 lang silang naglakbay? Hindi ba sila inalalayan man lang ng kanilang bodyguard? Ay, alam ko, ang hari, may tagapaypay nga yung hari. May tagahawak ng payong. Di ata naman itong 3 hari. Hari ng Persia, hari ng Arabia, at hari ng Saba. Lumakad na tigi-tigisa lang sila, wala silang ayudante. No? Yan, kahina-hinala yan. Wala po sa Biblia yan, 3 haring mago. Basahin natin ang 2:1 ng Mateo. Pakinggan nyo mga kapatid. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin." Ang sabi po ng ulat ni San Mateo, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki.
Bakit si Herodes sinabi hari? Bakit yung pantas na lalaki hindi sinabing pantas na hari? Kung hari talaga yon. Kaliwanag nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsasabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Si Kristo yon. Pinagtatanong nila, saan naroon ang hari na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Abe, kung itong tatlong ito'y hari rin, ay magkakahari-hari na yan. Kung ako maglalagay at magsusulat, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kaarawan ni Haring Herodes, narito ang tatlong haring mago na nagpunta sa Jerusalem, nagsasabi, saan naroon ang hari ng mga Hudyo na ipinanganak? Benda, yung hari niyan. Pero yung dalawang hari binanggit, Haring Herodes at hari ng mga Hudyo. Pero bakit sila ang nakalagay, sabi ni Mateo, mga pantas na lalaki? Wala ngang tatlo Wala nung bilang na tatlo. Mga pantas na lalaki. O sige, mga Katolikong matatalino, hindi bias. Mga Katolikong mababait. Mga Katolikong hindi galit agad. Ano? Meron ba kayo nakita na tatlo sa ulat ni Mateo? Basahin natin ang lahat ng Biblia sa Tagalog. Meron ba tatlong hari? Hanap natin sa computer. Madali lang yan. 4 na segundo lang yan. Lalabas ng computer Kapatid na Daniel? Opo, hanapin po natin yung tatlong hari sa lahat ng Tagalog translations mula Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta po ay no words or phrases found. No word or phrases found. Tatlong haring mago wala sa Biblia. No? Wala, kapatid. Wala pong tatlong haring mago, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa paniniwala. Wala sa Biblia yan. Bawal ng Diyos paniwalaan ang wala sa Biblia. 4:6 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat,